Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ang pagbasa ni Madam Wendra kay Senadora Riza Hontiveros, ano kaya ang nilalaman sa tarot card? So kahit ito pabalik-baliktad or anything, Riza Hontiveros, doon naman siya kilala po sa name na yun, kaya yun na lang i-ano natin dito. Ipakita mo sa akin kung ano nakikita natin sa pangalang Riza Hontiveros. Oops. Ayon po dito sa tarot, ang aga-aga po na nakikita ninyo, siya ay may swords na hawak at siya po ay nakaakma ang kanyang paa na pahakbang. So, kung ito po ay pagbabasihan sa political career, siya po ay willing, kaya nga po nakaganon na siya, tapos ang paa niya is naka-move forward, willing po siyang tumakbo for a higher position. Ito po yun. Pinaghahandaan niya ang paglaban for a higher position. At ang posisyon na naisin po niya ay mainit. Kumbaga sa ano ay maaaring ito ay bukod sa pagiging senador muli or pagiging presidente. So ito po ay tarot lamang, binabasa ko lang po sa inyo kung ano ang nakita ng tarot. Pinaghahandaan niya ang isang posisyon na maaaring pagiging muling senador or mas mataas pa sa pagiging senador, maaaring senadora, maaaring ito ay pagka-presidente. Paano po nalaman natin? Nakita nyo po yon, di po ba? Naghahanda siya. Tapos nakita nyo po ang kanyang dugo ay pula. Ibig sabihin ay eagerness to. Kagustuhan na umupo sa isang mataas na posisyon. Kasi kung makikita nyo po dito, ito po ay posisyon kung saan babalansehin ang ekonomiya, ang lahat. Tapos, andun naman po ulit ang panibago niyang espada. At ito po ay trono. So, ibig sabihin, ang nais po niyang takbuhin ay napakataas na posisyon at nakalinya ito sa pagiging presidente. Ito po ay plano at balakin. So, ibig sabihin, darating ang time, maaaring sa 2028, talagang tumakbo siya as a president. Sa ngayon, ang nakikita po ay ganon ng tarot, ha? May mga plano, pinagbabalakan, plano na ito. So, ibig sabihin po nito, marami ng kinakausap, marami ng, ito po ay yung mga plano, yun yung hawak niya. So, ang dami na niyang pinaplano, ang dami na niyang kinakausap. Ito po, nakita niyo yung bahay na yun, yung po ay palasyo. Ibig sabihin, ito ay isang bahay kung saan ang kapangyarihan na ito ay nais niyang dalhin. So talagang parang kung dito natin susumahin sa tarot na to, desidido siyang tumakbo bilang presidente. Unfortunately po, sana wag naman pong ma-open sa akin ang lahat ng mamamayan na kumbaga may kanya-kanya tayo. Ang mamamayan ay may kanya-kanya tayong choices. So, yung pong sana makarating ito kay Ginang Riza Hontiveros. Isang napakalaking obligasyon po ang isang maging, kung ito ang pinaplano niya, pagka-presidente. Ayon po dito sa tarot, nakikita niyo po ito. Napakarami pong batikos ang kanyang matatanggap. Oras na po siya ay nagdesisyon na tumakbo bilang presidente. At bukod pa po dito, may 2 tao na madidikit sa kanya na maaaring masira ang pangalan niya. Ibig sabihin, hindi ko po alam kung sino itong 2 taong to, pero ito ay nagsisignifies ng isang babae at isang lalaki. Itong isang lalaking ito naka-blue po. Ito ay nagsisignifies na maaaring madikit sa pangalan niya at maaaring ito ay machismis pa sa kanya. While itong isang babae naman na ito ay signifies po ito ng
maraming. Kaya makikita nyo, di ba? Law, kaso. Ayan, hustisya. Di ba? Nakita nyo yung timbangan? Yun po ay batas na maaaring madawit siya. Siya po ang madadawit sa isang tao na kinasasangkutan ng isang babae at lalaki. Yan ha, malinaw po ito ha. Kaya kung ako po sa kanya, pag-isipang mabuti kung kaya ba ng puso niya o kaya niyang laban niya itong gusto niyang suungin na mataas na posisyon. Kasi dito lahat mabubuklat sa kanya. Kumbaga sa ano di ba, yung intriga, lahat naman ng pumapasok sa mataas na posisyon naiintriga. But this time, maaaring maintriga siya sa isang lalaki na dating nakaupo pero kinu-question ngayon sa fund. Fund yan, pera po yan, sa pera. Sa pera po yan. Maaaring ma-question siya sa fund, maaaring ma-question siya dahil dito sa lalaking ito na madidikit sa kanya na itong lalaking ito ay kinu-question ngayon sa fund. Yan. Sa pera. Tapos ito namang isang babae at isang lalaki again, ibang definition naman po ito. Itong lalaki at babae, maaaring ito ay madikit naman siya doon sa sinasabi natin na ito talaga po may sala. Parang ito may sala, madidikit lang siya. So, kailangan mag-ingat po. Ayan. Yun po ay nakita lang ng tarot. So, pinag-iingat din po. And, ang sabi po ng tarot, kung susundin ang kapalaran po napakaraming darating na pagsubok sa kanya. Kapag ito po ay ipinagpatuloy niya na pagtakbo. So, napakaraming pagsubok. Naku, may questionable na tao. Ito po isang chismis na nakita ng tarot na maaaring lumabas kay Ma'am Risa Hontiveros. Na isang tao daw po ang magpapatakbo sa kanya at magfe-finance. Ito po isang chismis o isang kakalat na kakaharapin ni Ma'am Risa Hontiveros na may isang tao o anino at ang aninong ito ay parang lalaki na siya po ang magpapatakbo. Ibig sabihin, patatakbuhin niya si Ma'am Risa Hontiveros at itong lalaki daw pong ito ang magfi-finance. Ito po ay ayon sa tarot na maaaring ma-encounter ni Ma'am Risa Hontiveros na kwento or chismis. Nakakalat sa buong Pilipinas. Kaya ito yung mga pinapakita na maaari niyang ma-experience. At ito ay maaaring mapatunayan ng mga matang mapanuri. Ito po yun. Kung susumahin po ang tarot, much better po na ito po hindi ko naman saklaw kung ano ang gusto nyo, ma'am. Pero ayon po dito, nakita nyo, lumuluha at saka nakaiga. Ibig sabihin, siguro mas mabuti pong mag-stick to the plan na maging senador na lang po muna para maiwasan nyo po ang maraming luha. Hindi ko alam bakit kayo luluha. Maraming batikos na mas mataas pa sa inyo at maaaring may mga mabuhay na mga cases na ibabato sa inyo. So, ang payo po ng tarot, siguro, sa bagay, kung kaya naman ninyo ng mga problema, kayo rin po ang masusunod. Pero kung nagmamalasakit lang po yung tarot, ang sabi po ng tarot, much better na kung ano siya ngayon, congresswoman or senador,
kumbaga example lang po ito, mas magandang doon muna siya kaysa mag-jump siya sa higher position na kung saan maraming lilibak, maraming sisira at maraming pagsubok po ang darating. Isang kaso ang mabubuhay. Tungkol po ito sa isang permahan. Ito po, may papeles. Permahan. Tungkol po ito sa isang sangay ng gobyerno na hinawakan ni Ma'am Risa Hontiveros ang muli pong mabubuksan. Hindi ko po alam bakit lumabas yan. Ayan po. Nakita nyo, may bahay. Tapos, ayun, may papeles. Tapos, pamumuno po ito doon sa loob ng bahay. So, maaaring ito sangay ng kanyang pinamunuan ang muling mabubuksan o muling pag-uusapan. At ito ay pamumunuan ng isang batang lalaki. Ang magku-question at magbubuhay ng case na to po. Ayan po. Pag-ingatan po ni Ma'am Risa Hontiveros, kung naririnig nyo man po ako, ma'am, kahit ano pong intensyon na nais nyong gawin, lagi po kayong malilink dito sa isang taong ito na mayaman, na may pera, na lalaki po siya at hindi ko po alam pero lumabas po dito napapalibutan siya ng pera, napapalibutan siya ng kapangyarihan, pero hindi siya makakagalaw. I mean, may isang pag lumabas po kasi ito, parang siya yung talagang main na case na maaaring ma-question, pero lumabas po sa tarot ninyo. So, ibig sabihin po nito, maaring madawit ang pangalan ninyo dito sa taong ito. Itong taong pong ito ay malapit. Yun po yung yun po yung identity na sinasabi ng tarot. Malapit po ito sa ating presidente at may case na po ito na mga chismis na nabe-blame siya tungkol sa mga fund. So, dalawang batas ang gagawain ninyo. Unfortunately po, yung isang batas marirefuse. Hindi ko alam kung ano po yun. Ayan po ang sabi dito sa tarot. Isang batas ang hindi kakatigan or hindi sasang-ayunan ng kamara o ng mga mismong kasamahan ninyo ang mababasura at isang batas ang mapepending. Yun po ay sa inyong tarot. Mag-ingat, ma'am, sa mabilis o mapusok na pagtanggap ng anumang payo tungkol sa pagtakbo. So, kailangan yung pag-isipang mabuti. Pero ayon nga po dito, yun po ang inyong nais, ang tumakbo ng mas mataas na sa katungkulan na kung anong meron kayo ngayon. Nako, dami niyong makakalaban. At hindi ko po masasabi kung mananalo kayo o hindi. Pero ayon po dito, maraming maglalabasan na chismis na maaring sumira ng inyong pagkatao. Ito po ay mga kumbaga chismis nga na kinakailangan yung ipaliwanag. Kasi po, pag hindi po ito na ipaliwanag tungkol po ito sa mga kabataan, chismis sa mga kabataan, or isang organisasyon na may kinalaman sa kabataan, maaari pong masira ang inyong pangalan dito. Kaya dapat maipaliwanag ng maayos. Pero hindi ko po alam kung bakit lulutang dito ang isang organisasyon. So, yun po. Na madidikit ang pangalan po nyo. Again and again po, since malayo pa naman po ang botohan, marami pa ang mangyayari. Pero dito po,
sinasabi na po ng tarot na pag-isipang mabuti kung dapat tumakbo for the higher position or mag-retain sa dating posisyon. Hindi po ipinakita rito ang tagumpay. Ang ipinakita rito ay ang napakaraming pagsubok na dadanasin ninyo bago dumating yung 2028 po. Ayan. About health, again, stress. And again, maraming pagsubok po ang dadating. So, sabi ko nga po sa inyo, ang inyong damdamin at ang inyong paniniwala sa inyong sarili ang dapat nyong suriin kung kakayanin ninyo itong mga problemang parating na to at stress na ito ay pinamumunuan ng pagkadikit sa pangalan again ng mga tao na inaayawan na ng madlang people. So, kung gusto nyong makuha ang puso ng masa, umiwas kayo dito. Dahil nga may posisyon kayong nais na ma-attain in the near future. And again, ito po ay tarot lamang. Wala naman po itong personalan, hindi ko kilala at hindi tayo nagkakausap. Pero ito po ay, kung ating susuriin, ito po ay nagbibigay lang po ng payo sa mga nakikinig at sa inyo na rin. Hindi ito kalaban ang tarot, kung hindi nagbibigay lang po ito ng katotohanan at babala. Kalusugan nyo po ito, ma'am. So, kailangan pong ingatan ng kalusugan, ang stress, at higit sa lahat po, again and again, mag-isip bago magdesisyong tumakbo ng mas mataas na posisyon. Kasi nakita po dito sa tarot na nakabaliktad. So, ibig sabihin po, napakalaking kawalan ang darating sa future kung hindi ninyo pag-iisipang mabuti. Kailangan nyong makuha ang puso ng masa kasi po sa ngayon, ayon sa tarot, wag naman po kayong masasaktan, marami po ay nakabaliktad. So, ibig sabihin, hindi pa sila interesado na kayo ay piliin upang maging presidente. So, matagal pa naman po ang 2028. Pero kung paano nyo makukuha ang puso ng masa, yun po ang inyong pag-isipan. Ito po ay payo lang mula po sa tarot.